Sa labas ng bintana, tuloy-tuloy ang pagpatak ng ulan. Hindi ito yung malakas na bagyo, kundi yung banayad pero walang tigil na ambon ng tag-ulan. Yung tipo ng ulan na parang sumasalamin sa lungkot ng isang pusong pagod na. Sa loob ng maliit na bahay, tahimik, maliban sa paulit-ulit na tunog ng lumang makinang panahi. Nakaupo si Clara, nakayuko, nakatutok sa tinatahi niyang blouse. Sanay na ang kanyang mga kamay. Parang kusa na lang gumagalaw kahit hindi na niya iniisip. Madali lang ang order, karaniwang design, sumusunod ang tela. Pero ang isip niya, matagal nang lumilipad sa ibang lugar. Sa isang mundo kung saan siya ay masaya. Isang mundong kasama niya si Matt. Yon ang mga panahon na masasabi niyang pinakamaganda sa buong buhay niya. Kasama ang lalaking minahal niya, ang kanyang asawa. Noon, hindi niya kailangang magpakapagod sa pagtatahi para lang may makain sila. Hindi niya kailangang isipin kung saan kukuha ng pambayad sa kuryente o kung paano bubuhayin ang pamilya. Dahil nandoon si Matt. Isang lalaking mapag-alaga, responsable at laging present. Kung tutuusin, halos perpekto. Maagang naulila si Clara. Bata pa lang, natikman na niya ang hirap ng buhay. Pero nang makilala niya si Matt, parang bumalik siya sa pagiging bata. Parang may matibay na pader na biglang umusbong sa paligid niya. Isang pader na nagprotekta sa kanya laban sa lahat ng problema. At sa loob ng maraming taon, hindi kailanman bumigay ang pader na yon. Hanggang 1 taon na ang nakalipas, isang aksidente sa probinsya, isang sasakyang nawalan ng kontrol sa kurbada, at tuluyang nahulog sa bangin. Kasama nitong bumagsak ang buhay na si Matt. At mula noon, wala ni isang araw na hindi siya pinahirapan ng alaala ng kanyang asawa. Hindi niya maiwasang balikan ang huling taon nilang magkasama. Ang mga away, ang mga tampuhan, ang mga salitang sana ay hindi niya nalang sinabi. Bakit ba ako naging ganon? Mahinang pabulong ni Clara sa sarili. Bakit nga ba? Oo, madalas umalis si Matt dahil sa trabaho. Pero ano naman, hindi naman siya yung lalaking tambay lang sa sofa at walang ginagawa. Oo, minsan stress, pero bihira siyang magsimula ng gulo. Oo, may problema sila sa pera noon. Pero kumpara sa buhay niya ngayon, wala yon. Bakit nga ba siya naging mainitin ng ulo? Bakit hindi niya nakita ang halaga ng lahat habang nandyan pa? Si Matt pa nga ang umiiwas sa away. Kapag lumalala na ang tensyon sa bahay, umaalis siya. Pumupunta sa maliit nilang bahay sa probinsya para lang maiwasan ang gulo. Habang iniisip yon, hindi na malaya ni Clara. Tumutulo na pala ang kanyang mga luha. Patak ng patak sa tela na kanyang tinatahi. Nagiiwan ng basang marka. Bakit ngayon ko lang naintindihan? Umiiyak niyang bulong. Bakit nga ba laging huli ang lahat? Bakit sakalang natin natututunang pahalagahan ang isang bagay kapag wala na ito? Ngayon, wala na si Matt. Wala nang tatawag sa kanya para lang kumustahin siya. Wala nang magtatanong kung kumain na ba siya. Pero noon, kahit nasa malayo si Matt, kahit nasa ibang probinsya, tumatawag pa rin siya. At kahit sa boses lang, ramdam niya ang pagod nito. At yung bahay sa probinsya na lagi niyang kinaiinisan noon, akala niya kasi pinipili ni Matt ang mag-isa kaysa sa kanya. Pero ngayon, nauunawaan niya na. Hindi yun pagtakas sa kanya, kundi pahinga. Isang lugar kung saan nakakahinga si Matt mula sa bigat ng problema sa trabaho at tensyon sa pamilya. At ngayon, ang bahay na yon ang nasa isip niya. Dahil sa totoo lang, malala na ang kanilang sitwasyon. Kulang ang kinikita niya sa pananahi. May utang na hindi nabayaran. Lumobo na ang interes. At ang mas masakit, ang anak niyang si Joey
palaging may sakit. Kailangan ng gamot, kailangan ng pera. Sa loob-loob ni Clara, alam na niya ang sagot. Kailangan na niyang ibenta ang bahay sa probinsya. Pero kahit alam niya ang desisyon, may kung anong takot sa puso niya. Dahil hindi pa siya kailanman nakapunta roon. Kamakailan lang din kasi yon napunta sa kanila. Ilang taon na ang nakalipas. Pagkamatay ng nanay ni Matt. Naiwan na sa kanya ang lupa at bahay na yon. At mula noon, si Matt lang ang gumagamit. Hindi niya ito nakita, hindi niya ito nakilala. At ngayon, dadalhin siya ng pagkakataon sa lugar na yon. Isang lugar na puno ng alaala, mga lihim at mga katotohanang hindi pa niya alam. Noong nabubuhay pa si Matt, mahigpit siyang tutol na pumunta si Clara sa bahay sa probinsya. Para kay Matt, yun ay kanya. Sariling space, sariling mundo, isang lugar na hindi niya basta-bastang pinapapasok kahit ang sarili niyang asawa. At si Clara, hindi rin naman niya gustong pumunta ron. Sa totoo lang, kinamumuhian niya ang lugar na yon. Para sa kanya, yun ang dahilan kung bakit unti-unting nagkalamat ang kanilang relasyon. Isang karibal na laging inuuna ni Matt kaysa sa kanya. Pero ngayon, wala nang Matt, wala nang dahilan para umiwas pa. Wala na ring oras para magdalawang isip. Kaya isang desisyon ang ginawa ni Clara. Pupunta siya sa bahay sa probinsya kasama ang anak niyang si Joey. Ngayong weekend. Sa isip niya, baka naman may halaga ang lupa at bahay na yon. Baka yun ang sagot para makabangon siya sa utang. Buti na lang, maaraw ang araw na yon. Hindi tulad ng mga nakaraang linggo na puro ulan. Si Joey na nasanay sa buhay sa syudad, halos hindi mapakali sa upuan, patingin-tingin sa bintana. Mga baka na nagpapastol sa damuhan, mga pato at gansa na nagtatampisaw sa maliit na sapa, isang kambing na nakatali at kumakain ng damo. Para kay Joey, para siyang nanonood ng bagong mundo. "Mommy, ang ganda dito." Sa sobrang tuwa, bigla pa niyang sinabi, "Mommy, kung maganda yung bahay, baka pwedeng dito na lang tayo tumira." Ngunit, malamang hindi anak, sagot ni Clara. Hinaplos niya ang buhok ni Joey. Pero sa loob-loob niya, alam niyang tama siya. Pagdating nila sa baryo, naglakad sila papunta sa bahay. At nang makita ni Clara ang bahay, parang may bumagsak sa kanyang dibdib. Isang lumang bahay, kupas ang pintura, basag-basag ang dingding, nakakapit ang alikabok sa mga bintana. At ang mga bintanang kahoy halos hindi na mabuksan. Mukhang matagal nang walang nakatira. "Eto ba yun?" Pabulong niyang tanong. Dahil wala siyang alam, nagpasya siyang magtanong sa mga kapitbahay. Lumapit siya sa katabing bahay at may lumabas na isang matandang babae. Nakangiti at tila mabait. "Nako iha, huwag kang malungkot." Parang biglang gumaan ang pakiramdam ni Clara. "Yung bahay, wala na yan. Karaniwan, pinapademolish na lang ng mga bumibili." Ganun po ba?" "Pero yung lupa, mahalaga yan. Magandang lugar, malapit sa kagubatan. May ilog pa at hindi kalayuan sa bayan. Sigurado ako, makakakuha ka ng magandang presyo." At nang banggitin ng matanda ang halaga, nanlaki ang mga mata ni Clara. Ang halagang yon ay hindi lang sapat, kundi kayang solusyonan ang halos lahat ng problema niya. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakaramdam siya ng pag-asa. Pagbalik niya sa bahay sa lungsod, agad siyang kumilos. Nag-post siya ng for sale sa internet. At hindi lang yon, kinabukasan, makikita ang mga papel na may nakasulat na for sale sa bakod ng lote, sa bulletin board ng barangay at kahit sa istasyon ng bus. At parang may naghihintay ng balitang yon. Kinabukasan din, may tumawag. Isang babae, batay sa boses ay medyo bata pa, at nagmamadaling makita ang lote. Iniwan ni Clara si Joey sa bahay kahit gustong-gusto nitong sumama. Pero muli na naman itong nagkasakit. "Magpahinga ka na muna anak, babalik agad si mommy."
Mabilis siyang sumakay ng bus. Ayaw niyang paghintayin ang bibili. Pero habang nasa biyahe, may kung anong bumabagabag sa kanya. Parang may mali. Parang may tinataksilan siya. Matt, patawad. Para bang ibinebenta niya hindi lang ang lupa, kundi ang alaala ng kanyang asawa. Ang lugar na minsang naging mahalaga kay Matt. Pero hindi pwedeng pairalin ang damdamin. Kailangan niya ng pera. Kailangan niya ng solusyon. Kaya pinigilan niya ang sarili at nagpatuloy. Pagdating niya sa gate ng bahay, may naghihintay na. Isang babae. Dahan-dahan niyang inilabas ang susi at binuksan ang gate. Matagal itong hindi nagamit. Kinakalawang na ang lock. Hirap na hirap siyang paikutin ng susi. Sa wakas, bumukas din ang pinto. Dahan-dahang pumasok sina Clara at ang babaeng bibili. At kabaligtaran ng inaasahan, maayos ang loob ng bahay. Mainit sa pakiramdam at may kakaibang ginhawa. Kung hindi mo papansinin ang alikabok at sapot ng gagamba, para bang may buhay pa rin ang lugar. Ang babaeng bibili, naglakad sa loob ng bahay na parang kabisado niya ang bawat sulok. Parang hindi siya dayuhan doon. Parang alam niya na to. Nagtatakang sambit ni Clara. Mabilis lang niyang tiningnan ang mga kwarto at hindi na siya nakipagtawaran pa. Kukunin ko na agad. Gusto ko ng isarang deal sa lalong madaling panahon. Diretsyong sabi ng babae na nagpakilalang Maggie. Nagulat si Clara, pero sa sitwasyon niya, hindi na siya nagdalawang isip. Sige, okay. Ngumiti ang babae at nagpaalam na iikot muna sa bakuran. Naiwang mag-isa si Clara sa loob ng bahay. At ngayon, napagpasyahan niyang silipin ng mabuti ang lugar. Ang bahay na minsang minahal ni Matt. Lumapit siya sa lumang sofa. Nandun pa rin ang paboritong upuan ni Matt. Yung leather sofa na may nakapatong na puting lace na tela sa likod. Ang mga kasangkapan parang may kwento. Mga ukit sa kahoy, mga lumang dekorasyon, mga porsenalang figurine sa estante, at mga kupas na wallpaper. Tila may bakas ng mga nakaraang taon. Unti-unting naunawaan ni Clara kung bakit gustong-gusto ni Matt doon. Dahil ang bahay na ito, hindi lang basta bahay. Isa itong alaala. Isang lugar na may kasaysayan. Isang tahanan ng mga taong marunong magpahalaga sa pamilya at sa simpleng buhay. At doon, may napansin siya. Isang bahagyang nakabukas na itim na paper bag. Dahan-dahan niya itong hinila at sumilip sa loob. Mga litrato, mga larawan nila ni Matt nung hindi pa sila kasal. Nakasakay sa Ferris wheel sa perya, tawanan, saya at wala pang iniisip. Noong araw ng kasal nila, nanginginig ang mga kamay niya habang pumipirma. At si Matt nakatingin lang sa kanya, punong-puno ng pagmamahal. May larawan din ng maliit na si Joey. Ilang buwan pa lang, nakadapa, walang ngipin pero nakangiti. At isa pa, magkakasama silang tatlo, nakasakay sa bangka, masaya at buo. Parang isang buong buhay ang dumaan sa harap ng kanyang mga mata. Isang buhay na akala niya'y tatagal hanggang sa pagtanda. Pero biglang nanginginig ang kanyang mga kamay. May isa pang larawan, mas bago at batay sa petsa, nakaraang taon lang. At sa larawang yon, nandoon si Matt. Ngunit hindi siya ang kasama nito. May ibang babae at may hawak itong sanggol. Hindi, pabulong na sabi ni Clara. At nang titigan niya ng mabuti ang babae, nanlaki ang kanyang mata. Dahil ang babaeng yon ay ang babaeng kasalukuyang nasa bakuran. Ang babae na bibili ng bahay. Siya? Bulong ni Clara. Biglang bumagsak ang mundo niya. Kaya pala madalas wala si Matt. Kaya pala ayaw siyang isama nito. Kaya pala may mga panahong hindi siya tinatawagan. Paano niyang nagawa to? Galit at nasasaktang bulong ni Clara. Mas gugustuhin pa raw niyang iniwan siya ni Matt kaysa ganitong may dalawang buhay.
2 pamilya. Akala niya hindi kayang magsinungaling ni Matt, pero mali siya. At sa galit at sakit, hindi na niya napigilan ang sarili. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang babae na nasa larawan. Ikaw? Ikaw pala yun? Sigaw ni Clara. Punong-puno ng emosyon ang kanyang boses. Paano mo nagawang sirain ang pamilya ko? Bakit mo inagawang asawa ko? Hindi ka pa nakontento? Ngayon pati itong bahay namin? Masaya ka ba sa ginawa mo? Para kay Clara, sigurado siya. Ang babaeng ito ang dahilan ng lahat. Ng kanilang mga away, ng distansya ni Matt at ng trahedyang nangyari. Ngunit kalmado at mahinahong nagsalita si Maggie. Sandali, kabaligtaran ng inaasahan. Hindi sumigaw ang babae, hindi nagalit, nanatili siyang kalmado. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, pero pakinggan mo muna ako. Lalong nalito si Clara. Ikikwento ko sa iyo ang totoong nangyari. Hindi ito katulad ng iniisip mo. Ako si Maggie at alam ko kung sino ka. Napatigil si Clara. Hindi siya makapagsalita. Dahil ang katahimikan ni Maggie, ang pagiging kalmado nito, hindi yun ugali ng isang babaeng nahuli sa kasalanan. Kung hindi siya ang kontrabida, sino? At ano nga ba ang tunay na kwento sa likod ng larawang yon? Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, pinilit ni Clara na pakalmahin ang sarili. Pinunasan niya ang luha sa kanyang pisngi at tumingin kay Maggie. Sige, nakikinig ako. Tumango si Maggie at sa unang pagkakataon, nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Hindi na ito kalmado, kundi may halong sakit. May asawa ako dati. Mayaman siya, pero hindi ako naging masaya. Kung mas matanda at mas may karanasan daw siya noon, hindi na sana siya nagpakasal. Pero bata siya, walang muwang, at ang lalaking yon, matapang, matatag, at siguradong sigurado sa sarili. Akala ko noon, yun ang tunay na lakas. Pero mali ako. Ang lakas na yon, naging dahilan ng kanyang pagkawasak. Pagkatapos ng kasal, ang lalaking minahal ni Maggie ay biglang nagbago. Yung dating sweet, naging mapang-angkin. Para sa kanya, pag-aari niya ako. Hindi lang asawa, kundi parang gamit. Bahagi ng kanyang ari-arian, katulad ng bahay, kotse, at negosyo. Kahit yung guard niya, mas may kalayaan pa kaysa sa akin. Pwede siyang umalis pero ako ay hindi. Para akong nakakadena. Kailangan kong sundin lahat ng gusto niya. Wala akong sariling desisyon. Walang kaibigan, walang pamilya, walang sariling buhay. Kahit pera, wala. Siya lang ang mundo ko. Sa simula, minahal pa rin niya ito. Inisip niyang baka dahil lang sa stress. Baka kaya pa niyang baguhin ang ugali nito. Akala ko, mapapalambot ko siya. Mapait na napangiti si Maggie. Pero mali ako. Unti-unti lumala ang lahat. Sa una, salita lang, sakit sa damdamin, hanggang sa sinaktan niya na ako, napaluha si Maggie. Doon niya unang sinubukang tumakas. Pero huli na, at ang kapalit, may peklat pa ako hanggang ngayon mula sa basag na bote ng alak. At doon niya nalaman. Buntis pala siya. Pansamantalang tumigil ang karahasan. Pero hindi yon kalayaan. Parang hawla pa rin. At nang isilang niya ang kanyang anak. Si David, malakas, malusog, sandaling sumaya ang kanyang buhay. Pero hindi nagtagal. Pagkatapos, nagsimula ulit. Mali ang ngiti, mali ang kilos, mali ang paraan ng pag-abot ng kubyertos. At sa bawat maliit na pagkakamali, may kapalit, may parusa. At araw-araw, lumalaki ang takot niya. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanyang anak. Natakot ako na baka maiwan si David sa kanya. Hanggang isang araw, habang naglilinis, nabagsak niya ang paboritong dekorasyon ng asawa niya. Isang rebulto. Alam kong katapusan ko na.
At yon ang bagay na nagpapakalma sa lalaki. At ngayon, wala na. Hindi na siya nag-isip pa. Kinuha ko si David at tumakbo ako. Pero saan siya pupunta? Lahat ng daan may bantay. Lahat ng galaw kontrolado. Pero nagkataon, nagpalit ng duty ang mga gwardya at may isang sasakyan na palabas ng gate. Sinamantala ko yung pagkakataon habang abala ang mga guard. Tahimik siyang sumiksik sa trunk ng kotse kasama ang kanyang anak. Isang maliit na pagkakataon pero para sa kanya, yun na ang lahat. Kahit 1% lang, sapat na. Umandar ang sasakyan at parang milagro, nakatulog si David. Sa loob ng madilim na trunk, yakap-yakap niya ang anak niya. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng tadhana. Hindi niya alam kung makakaligtas ba siya. Pero ang sigurado, hindi na siya babalik. Ilang minuto pa ang lumipas, nakahiga si Maggie sa loob ng trunk ng sasakyan, yakap-yakap ang kanyang sanggol. Hanggang sa huminto ang kotse. Batay sa mga naririnig niya, nasa gasolinahan sila at ang driver bumaba para magbayad ng gasolina. Ngayon na, hindi na siya pwedeng maghintay pa. Bigla siyang lumabas at sa gulat ng gasoline boy, tumakbo siya kasama ang kanyang anak. At sa kabutihang palad, may terminal ng bus. Nakasakay siya. At tila ayaw makialam ng gasoline boy kaya walang humabol. Walang nagtanong, walang sumunod. Pero alam ni Maggie, hindi pa to tapos. Kapag nakauwi ang asawa niya, titingnan nito ang CCTV at siguradong ipapahanap siya. Kaya matapos makabawi ng kaunti, nagpa siyang bumaba sa isang hindi pamilyar na baryo. Gabi na at nagsimulang umambon. Naglakad siya sa gilid ng kalsada. Bit-bit ang kanyang anak na umiiyak. Wala siyang direksyon, wala siyang plano. Hanggang sa may humintong sasakyan sa tabi niya. Natakot siya pero nang tumingin siya sa loob, isang lalaki ang naroon. "Miss, okay ka lang? Kailangan mo ba ng tulong?" Mahinahong tanong nito. Wala na siyang ibang pagpipilian. Sumakay siya sa kotse. At doon, ikinuwento niya ang lahat. Walang itinago. Ang lalaking yon ay si Matt. Dinala sila ni Matt sa bahay na ito. Dito niya kami pinatuloy. Dito niya kami pinagpahinga at pagkatapos, pinakiusapan niya akong tumira dito. At malinaw ang sinabi ni Maggie. Walang nangyari sa amin. Hindi kami naging magkasintahan. Isa lang ang minahal niya. Ikaw lang. Parang may tumusok sa puso ni Clara. Concerned siya sa pamilya niyo, sa mga away ninyo. Kahit matapang siya sa panlabas, mahina rin siya. Madalas daw, ipinapakita ni Matt ang mga litrato ng pamilya niya kay Maggie. Ikinikwento niya ang maliliit na detalye ng buhay nila. Siguro mas madali para sa kanya na mag-open sa isang estranghero. At may isang lihim si Matt. May hobby siya dito na nahihiya siyang ipakita. Isang gabi, sinubukan daw ni Matt na umukit ng kahoy. At doon nagsimula, habang mas mabigat ang iniisip niya, lalo pang gumaganda ang kanyang mga nilikhang figura. Mga hayop na parang buhay. At hindi lang yun, sinubukan niyang ibenta at mabilis na nabibili. Tahimik at palihim, ganito nabuhay si Maggie sa bahay na yon. Hanggang sa isang araw, inatake ang asawa ko. Isang matinding stroke, naging parang bata, nawala ng kakayahan. Inalagaan ko siya, inilagay sa private hospital, at ngayon, ako nang namamahala sa pera niya. Tuloy-tuloy na sabi ni Maggie. Kung ganon, bakit mo pa gustong bilhin ang bahay na to? Tanong ni Clara. Sandaling tumahimik si Maggie. Para sa alaala, para maalala ko kung paano ako nakaligtas at kung paano may isang tao na tumulong sa akin sa panahong halos wala na akong pag-asa. At para rin maipakita na kahit ordinaryong tao, kayang gumawa ng himala. Hindi na nakapagsalita si Clara. Pag-uwi niya ay tahimik siya. Punong-puno ng iniisip. Gaano nga ba niya kakilala ang sarili niyang asawa?
Isang estranghero pa ang mas nakakaunawa kay Matt kaysa sa kanya. Marahil natakot si Matt na ipakita ang kahinaan. Ayaw niyang makita siya ni Clara bilang mahina. Kaya pati ang simpleng hobby nito ay itinago sa kanya. At bigla may naalala si Clara. Yung laruan ni Joey, isang malaking oso na gawa sa kahoy. Regalo ni Matt bago siya namatay. Isang oso na nakatayo sa dalawang paa, nakataas ang mga kamay at parang handang ipagtanggol ang sarili. Pero sa kabila ng itsura, mabait ang dating. Hindi niya ito binenta. Sinabi lang ni Matt na binili niya yon sa palengke. Pero ngayon, alam na niya ang totoo. Ikaw palang gumawa nito. Hindi nagtagal natapos ang bentahan ng lupa. Maayos ang lahat ng papeles, mabilis ang proseso. At sa unang pagkakataon, nagkaroon ng kaunting ginhawa si Clara. Pero kapalit nito, isang katotohanang hindi niya inaasahan. Matapos ang bentahan ng lupa, akala ni Clara ay doon na magtatapos ang lahat. Pero hindi. Sa halip na maghiwalay, lalo pang naging malapit ang dalawang babae. Si Maggie, madalas nang mag-imbita kay Clara at Joey sa bahay sa probinsya. At doon, unti-unti nilang nabuo ang isang kakaibang samahan. Si Joey, dahil walang kapatid, unti-unti niyang inako ang papel ng kuya kay Baby David. Mula sa simpleng bantay, naging tunay na tagapag-alaga. Ako nang magbabantay kay Baby. At dahil sa perang nakuha mula sa lupa, nabayaran ni Clara ang mga utang. Unti-unting gumaan ang buhay, at ang dating matinding sakit, unti-unting napalitan ng alaala. Malungkot pa rin pero hindi na kasing sakit. Ngunit hindi pa rin sapat ang pera. Kailangan pa rin nilang mabuhay at sinubukan ni Clarang maghanap ng mas maayos na trabaho. Pero paulit-ulit siyang nabigo. Pakiramdam niya, naiwan na siya ng panahon. Parang hindi na ako makahabol. Frustrated na sabi ni Clara. Kailangan ng bagong skills, bagong kaalaman na wala siya. At kahit paulit-ulit siyang tinutulungan ni Maggie, matigas siyang tumatanggi. Sapat na yung ginawa mo para kay Clara ang pagbili ni Maggie sa bahay. Sapat na tulong na yon. At sa kabila ng lahat, parang hindi naman talaga nila ito tuluyang nawala. Dahil bumabalik pa rin sila roon katulad ng dati. Isang araw, maulan ang langit. Abala si Clara sa pag-iisip kung paano sila mabubuhay. Nang biglang, "Mama!" Kinabahan siya. Agad siyang tumakbo at pagpasok niya sa kwarto, nakita niya si Joey. Umiiyak ng todo at sa sahig ang laruan. Yung kahoy na oso, bali ang paa. "Joey, anong nangyari?" Naghihina ang dibdib niya. Pero nang makitang walang sugat ang anak, gumaan ang kanyang pakiramdam. "Tama na anak, napakabigat ng iyak mo, kinabahan tuloy ako. Laruan lang yan, pwede pa nating ayusin." Kinuha niya ang kahoy na oso at parang may napansin siya. May kakaiba. Walang laman ang loob. Bakit parang walang laman? Gamit ang ilaw ng cellphone, sinilip niya ang loob at doon may nakita siya. Pera. Nakarol at nakatago sa loob at may kasama pang papel, isang printout mula sa website para sa pagbebenta ng handmade items. "Matt?" Bigla siyang napaupo. Parang bumalik ang lahat. "Kahit wala ka na, tinutulungan mo pa rin kami. Bakit mo itinago ang talento mo? Yung mga ukit mo kayang kumita. Siguro gusto mo sanang sorpresahin si Joey kapag lumaki na siya. Pero hindi ka na umabot." Tinakpan niya ang mukha gamit ang apron. Umiyak siya ng umiyak. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa pagmamahal na naiwan. At mula sa basag na laruan, may bagong simula. Nagdesisyon si Clara. Magsisimula siya ng sarili niyang negosyo. At sa lahat ng pwedeng piliin, bulaklak. Bulaklak ang gusto ko. Mahirap itong negosyo. Madaling malanta, mabilis masira. Pero para kay Clara, ito ang pinakamalapit sa puso niya.
Simula pagkabata, mahilig na siya sa mga bulaklak. Nagtatanim sa bintana, sa bakuran, sa bahay ng lola niya sa probinsya. Para sa kanya, ang mga bulaklak ay parang buhay. May ugali, may damdamin. Kinakausap niya, kinakantahan at inaalagaan. At bilang kapalit, namumulaklak ang mga ito. Naniniwala siya na ang tunay na tagumpay nakukuha lang sa trabahong mahal mo. Kaya yon ang pinili niya. Hindi nagtagal nakapagbukas siya ng maliit na flower shop sa bayan. Sa loob nito, makikita ang iba't ibang bulaklak. Parang isang maliit na paraiso. Unti-unting umusbong ang negosyo ni Clara dahil hindi lang siya nagbebenta. Nagbabahagi rin siya ng kaalaman, ng pag-aalaga at ng pagmamahal sa mga halaman. Natuto siyang gumawa ng mga floral arrangement at ang bawat gawa niya ay natatangi. Unti-unti dumami ang kanyang mga suki, kasama na doon si Maggie. Habang abala siya sa negosyo, pinaplano na rin nila ang susunod na tagsibol sa probinsya. Kung saan magtatanim, kung anong bulaklak, kung saan ilalagay ang hardin. At hindi nila namalayan, lumipas ang mga buwan, dumating ang Pebrero at kasama nito ang kaarawan ni Matt. Nagkita sila sa sementeryo. Maliwanag ang araw, hindi masyadong malamig, galing sila sa simbahan at may kakaibang katahimikan sa kanilang mga puso. Masakit pa rin pero may halong pagtanggap. Tahimik ang sementeryo. Parang panalo ng buhay laban sa kamatayan, marahang sabi ni Maggie. Naglakad sila sa pagitan ng mga puntod hanggang sa makarating sa puntod ni Matt. Halos natatakpan ng damo at lupa at sa maliit na marmol nakaukit ang kanyang ngiti. Matt, lumuluhang sabi ni Clara. Hindi niya napigilan ang sarili. Hindi man lang kita nabigyan ng maayos na lapida. Ngunit si Maggie biglang nagsalita. Sa tingin mo ba kailangan nila ng lapida? Napatingin si Clara. Ang kailangan nila, alaala, yung lapida para lang sa atin, para masabi natin na ginawa natin ang lahat. Nanatili silang nakatayo doon. Si Clara ay humihingi ng tawad. Si Maggie ay tahimik na nagdarasal. At habang papalubog ang araw, magkayakap ang dalawang babae at sabay na naglakad palabas ng sementeryo. Sa gitna ng pagkawala, natagpuan nila ang bagong simula. Mula sa araw na yon, unti-unting kumalma ang sugatang puso ni Clara. Ang dating magulong isip ay naging malinaw. Ang bigat ng pagsisisi ay unti-unti na ring gumaan. At dumating ang tagsibol, panahon ng panibagong simula. Isang araw, may tumawag. Hindi kilalang numero. Hello? Sagot ni Clara. Ma'am Clara Santos? Maotoridad na boses ng isang lalaki. Pulis po ito. Gusto sana naming makausap kayo tungkol sa inyong yumaong asawa. Biglang nanlamig ang katawan ni Clara. Parang may yelong bumalot sa kanyang dibdib. Tungkol saan po? Matagal na pong patay ang asawa ko. Aksidente po yun. May kailangan lang kaming linawin. Narito po ang address, pumunta kayo bukas. Buong gabi, hindi nakatulog si Clara. Paikot-ikot ang isip niya. Halos hindi siya nakatulog. Ano ang posibleng kinalaman ni Matt? May tinatago ba siya? May ginawa ba siyang mali? Hindi ganun si Matt. Hindi niya maisip na ang lalaking minahal niya ay may kinalaman sa kahit na anong krimen. Kinabukasan, nakaharap niya ang isang seryosong investigador. Ma'am, may mga tanong lang kami. Tinanong siya tungkol sa trabaho ni Matt. Mga kausap nito, mga problema, mga boss at katrabaho. Pero wala siyang maisagot. Dahil sa layo ng loob nila noon, kaunti lamang ang alam niya. Ibig sabihin, wala siyang sinasabi sa inyo tungkol sa trabaho niya. Sayang. May hinala kami. Hindi aksidente ang pagkamatay ng asawa mo. Ano? Gulat na sabi ni Clara. Pinatay siya. Parang tumigil ang mundo. Anong pinatay? At sa sandaling yon, may naalala siya. Sandali, may flash drive ako ni Matt. Naiwan niya sa laptop niya bago siya umalis.
Hindi ko pa yun nabubuksan. Baka makatulong. Flash drive? Saan? Tara, puntahan natin ngayon. Mabilis silang pumunta sa bahay. Pagkakuha ng flash drive, doon mismo agad itong sinuri ng pulis, habang si Clara ay naghahanda naman ng kape. Nakayuko ang investigador sa mga dokumento at makalipas ang ilang sandali, napakalaking tulong nito. ngumiti siya. Akala ko hindi na to malulutas. May hinala ako nun pero wala akong ebidensya. Ngayon meron na. At sa paraan ng pagtingin ng pulis, alam mong may mangyayari. Pwede ko po bang malaman kung ano? Hindi pa. Malalaman mo rin sa tamang panahon. Para hindi maging awkward ang katahimikan, nagtanong ang pulis. Kumusta kayo ng anak mo? Mahirap ba pag walang breadwinner? Hindi naman po masyado. May flower shop na ako. Kung bibisita kayo, gagawan ko kayo ng bouquet. Hindi na kailangan. Biglang nagbago ang ekspresyon ng lalaki. Patay ng asawa ko. Ectopic pregnancy. Hindi siya nailigtas. Ngayon ako na lang mag-isa. Kasamang kambal kong anak. Kambal? Tanong ni Clara. Oo, 2 lalaki. Tumayo siya. Sige, kailangan ko nang umalis. Salamat sa kape. Sandali, ano pong pangalan nyo? Pahabol pa ni Clara. Pangalan ko ay Gerald. At hindi nagtagal, nalutas ang kaso. Sa korte, nalaman ni Clara ang buong katotohanan. Natuklasan ni Matt na may mga taong nandadaya sa kumpanya. Nagnanakaw, gamit ang peking dokumento, nililipat ang pera sa sarili nilang bulsa. At bago niya pa ito maibunyag, may SUV na humarang sa kanya sa kalsada. Pinilit siyang mawala ng kontrol. At doon, nahulog ang kanyang sasakyan sa bangin. Hindi aksidente, pinatay siya. Si Gerald mismo ang nag-imbita kay Clara sa pagdinig. Mahirap, masakit, pero kailangan niyang makita kung may hustisya pa ba. At sa pagkakataong yon, nanalo ang hustisya. Nahuli ang mga may sala, may ebidensya, at wala silang takas. Pero sa kabila nito, walang gaanong ginhawang naramdaman si Clara dahil hindi na siya babalik. Para sa kanya, ang mga taong yon parang mga bulag na naglalaro sa buhay ng iba. Walang pagsisisi. Makalipas ang ilang buwan, mag-isa siyang bumisita sa puntod ni Matt. Matagal siyang tumahimik. May isang tanong na matagal na niyang kinikimkim. At sa wakas, Matt, patawad pero kailangan kong sabihin to. Yung pulis, si Gerald, nag-propose siya sa akin. Tahimik ang paligid. Byudo na din siya, may 2 anak, at si Joey kailangan din ng ama. Si Gerald, mabait at maasahan. Magagalit ka ba kung tatanggapin ko? Tinitigan niya ang larawan ni Matt. Ngunit ang ngiti nito, pareho pa rin. Masaya, tahimik, walang sagot. At unti-unti gumaan ang pakiramdam ni Clara. Parang may nagsasabing, okay lang. Susubukan ko, maging mas mabuting asawa ako sa pagkakataong ito. Inayos niya ang damo sa paligid ng puntod at naglagay ng isang bungkos ng pulang bulaklak. Sa wakas, natagpuan niya ang lakas para muling magmahal. Lumipas ang panahon at tulad ng mga bulaklak na muling namumukadkad pagkatapos ng bagyo, unti-unting bumangon si Clara. Ang maliit niyang flower shop ay lumaki. Mas dumami ang suki, mas gumanda ang mga likha niya. At sa bawat bouquet na kanyang ginagawa, parang inilalagay niya ang piraso ng kanyang puso. Si Joey, hindi na yung batang takot at laging may sakit. Lumaki siyang mas matatag, mas masaya. At sa wakas, hindi na siya nag-iisa. Dumating si Gerald sa buhay nila, hindi bilang kapalit ni Matt kundi bilang bagong simula. Isang ama para kay Joey, isang ina para sa kambal na sina Benny at Tommy. At isang tahanan na binuo hindi sa perpektong nakaraan, kundi sa pagtanggap, pagpapatawad at pag-asa. Si Maggie, naging bahagi na rin ng pamilya.
Ang bahay sa probinsya na minsang naging dahilan ng lamat, ngayon ay lugar ng pagkakaibigan, pagpapagaling at bagong alaala. Tuwing weekend, magkakasama silang lahat. Nagtatanim ng bulaklak, nag-uusap sa ilalim ng puno at nagbabahagi ng simpleng saya. At sa bawat pagtawa, sa bawat kwento, nandoon pa rin si Matt. Hindi sa anyo ng sakit, kundi sa alaala ng pagmamahal. Isang hapon, bumisita muli si Clara sa puntod ni Matt. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya umiiyak. Salamat, Matt, sa lahat. Sa pagmamahal mo, sa mga aral, at kahit wala ka na, ginagabayan mo pa rin kami. Huminga siya ng malalim at ngumiti. Sa wakas, nakalaya na siya. Hindi sa alaala ni Matt, kundi sa sakit na dala nito. Sa buhay, madalas, hindi natin nakikita ang halaga ng isang tao hanggat hindi natin siya nawawala. Madalas, pinipili nating magalit, magreklamo, maghanap ng mali sa halip na pahalagahan yung mga simpleng bagay na ginagawa nila para sa atin. Ang pagmamahal, hindi perpekto. Minsan tahimik, hindi natin napapansin, minsan nakatago sa maliit na bagay tulad ng isang tawag, isang sakripisyo o kahit isang kahoy na laruan. Pero kapag nawala na, doon natin na-realize kung gaano ito kahalaga. Ang kwento ni Clara ay paalala na hindi pa huli ang lahat. Na kahit gaano kalalim ang sakit, may pag-asa pa ring bumangon. Na ang tunay na pagmamahal, hindi nawawala, kundi nagbabago lamang ng anyo. Sa huli, hindi ang pagkawala ang nagtatapos sa kwento, kundi ang lakas ng loob na magsimulang muli. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.